Isang pinagpalang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na SSS pensioners. Ngayong araw na ito ay meron akong ibabalita sa inyo na dapat ninyong malaman hanggat hindi pa tapos ang Marso 2025. Ano ito? Attention sa lahat ng mga SSS pensioners. Dalawang mahalagang bagay na mangyayari sa mga SSS pensioners sa Marso 31, 2025. Ano kaya ito? Bakit dapat natin itong alamin? Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito dito sa aking video. At nais kong tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw ay tapos na, akin itong pag-uusapan. Unang-una sa ating listahan na dapat gawin ng ating mga senior citizens na pensioner ni SSS ay ang AKOP compliance. Mayroong advisory dito si SSS na dapat nating malaman at dapat nating basahin. Mga SSS pensioners, nakapag-AKOP na ba kayo? Annual Confirmation of Pensioners Program po ang ibig sabihin ng AKOP or ACOP. Kung ikaw ay pensioner o survivor ng namatay na miyembro na ipinanganak sa buwan ng Marso, may panahon ka pa para mag-comply ng AKOP bago matapos ang buwan na ito. Paalala, ang mga retirement pensioners na death or survivor pensioners din ay kailangan mag-submit ng dalawang magkaibang AKOP pensioners reply form. Kung nais niyo pong mapadali, just scan the QR code. And bakit kinakailangan po magpa-AKOP? Kinakailangan po itong gawin para hindi po maputol ang ating tinatanggap na pensyon sa SSS. Ito yung pamaraan nila para malaman nila ang status ng isang SSS pensioners at kung ito ay tumatanggap pa ba ng pensyon. At kung hindi po ito magawa, may malaking posibilidad po na hindi po kayo makatanggap ng pensyon hanggat hindi niyo po makomply. May tatong paraan po tayo sa pag-comply ng ating AKOP. Pwedeng sa online. Kung ikaw ay isang nasa abroad at hindi mo na gustong umuwi dito dahil gusto mo mapadali ang inyong proseso sa pag-AKOP, mayroon po tayong tinatawag na video conferencing. Mag-message ka lang po sa SSS or mag-i-email ka lang po sa kanila at magpa-schedule ka po ng inyong video conferencing para matapos po ang inyong pagpa-AKOP po. Pangalawa naman ay pwede din sa online through email at pangatlo ay pwede pong sa SS area malapit sa inyo po. And also, kinakailangan itong gawin sa March 31 po. Pangalawang mahalagang mangyayari ngayong March 31, 2025 ay ang pension release ng batch 1 na may date of contingency na 1st to 15th day of the month. Atin itong alamin bakit napaaga. Meron tayong sinusunod na basihan sa crediting schedule patungkol sa pension crediting. Kapag ang crediting schedule ay napunta sa Saturday, Sunday or holiday, ang last working days doon po tayo mag-expect ng ating pensyon na tinatanggap. So ngayon, tingnan natin ang kalendaryo ng Abril. Ang Abril 1 ay nakalagay po siya sa araw ng Martes. Pero ginawa po itong holiday ng ating Pangulo. Malacanang declares April 1 as regular holiday. Ito po ay commemoration sa Eid al-Fitr ng ating mga kaibigang mga Muslim. Kaya naman, ang last working days na pwedeng ma-credit ang pension ay sa March 31 at doon po yan i-expect ng ating mga pensioner ni SSS. At mayroon pong tayong mga delays na tinatawag. So kung hindi po makuha sa araw na iyan, expect po na sa susunod na araw at saka atin na pong antayin kung ang ating mga banks ay naka-experience na tayo ng mga delays. Pero kung hindi naman, ay mas mabuti po. At iyon pong dalawang mangyayari ngayong March 31 sa ating mga SSS pensioners. And I hope na marami akong naibigay na mga impormasyon na nakakatulong sa inyo na malaman ninyo ang mga bagay na update patungkol sa SSS na
updates. At maraming salamat po sa palagi ang panonood ng aking vlog. And this is me, Ruel Melisotano. See you again next time sa atin ng mga bagong pag-uusapan at bagong sasagutin ng mga katanungan. Bye-bye!